posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang The Other Goodness of the Good Soil. Napakarami na pong naging pagtalakay at pag-aaral doon sa good soil. At ngayon, dadagdagan natin ang ating pag-unawa at pag-appreciate dito, the other goodness of the good soil. Salamat, Panginoon, dahil kami ay patuloy niyong tinutuwid, tinuturuan, pinapagaling. Salamat dahil kahit nakakaranas kami ng mga kuminsan ay mga kadiliman sa aming buhay, lalo naming na-appreciate, Lord, yung kagandahan ng inyong liwanag. Sa mga panahon na kami nangihina, lalo kami nagkakaroon ng kakayahang magandahan ng pananaw, Lord. Sa mga panahon na kami naman ay malakas. That all of these seemingly difficult moments in our lives, Lord, only enable us to see you more, to depend on you more, and to appreciate the good things that you allow us to experience. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. Linisin niyo po kami at walang maging hadlang nawa para kami ay makapag-uwi ng mga biyaya na galing sa inyo. Maging tani manawa ng napakayamang binhi ang aming isip, ang aming puso, at kami naman mamunga ayon sa iyong kagustuhan. Nawa ang pag-aaral namin, Panginoon, makapagpalaya sa aming espiritu, makapagpagaan sa aming mga dalahin, at makapagbigay din namin sa magagandang hamon para ang buhay namin lalong magkaroon ng kahulugan. Teach us, lead us, heal us, empower us, set us free. In the name of Jesus, your Son, our teacher and healer, we pray. The other goodness of the good soil. Matthew 13, 3-9, and I'll be reading from the Contemporary English Version. Jesus taught them many things by using stories. He said, a farmer went out to scatter seed in a field. While the farmer was scattering the seed, some of it fell along the road and was eaten by birds. Other seeds fell on thin, rocky ground and quickly started growing because the soil wasn't very deep. But when the sun came up, the plants were scorched and dried up because they did not have enough roots. Some other seeds fell where thorn bushes grew up and choked the plants. But a few seeds did fall on good ground, where the plants produced 100 or 60 or 30 times as much as was scattered. If you have ears, pay attention. So ang Panginoon ay mahilig magpaliwanag din naman ng kanyang mga parables, ng mga kasaysayan niya, na madalas ang elemento ay mga sagisag or symbols. The parables are not to be taken literally, but they are to be valued for their significance in terms of their symbolism. At dito nakita natin yung napaka-alam na nating kwento tungkol sa isang magtatanim at yung kanyang mga butoy may nalaglag na sa landas pa lang, walang nangyari ni hindi nakalubog, dinagit agad ng ibon at ito ay kinain ng mga ibon, yung mga buto, no chance of even taking roots and of course growing. At meron naman na napunta doon sa mga medyo may konting lupa pero ang talagang ilalim ay bato, tumubo lang sandali, namatay din agad dahil nung uminit na ang araw, wala naman masyadong roots at walang masyadong pagkukunan ng nutrients. Meron naman maganda na sana yung lupa pero nauna na doon yung marami mga tinik at dawag. Kaya tumubo nga pero hindi rin nakalaki. Nadaig din siya ng mga nakapaligid na mga tinik. At meron naman daw napalagay talaga sa napakahusay, magandang lupa at tumubo. At sa bawat isang buto na natanim, ang binunga nito 100, 60 o kaya ay 30 beses na karami. At sabi ng Panginoon, kung may tenga kayo, makinig kayo. Ibig sabihin, may leksyon yan, hindi lang yan ang kwento. There is something deeper. Then Jesus goes on to explain the parable, Matthew 13:18. Now listen. Listen to the meaning of the story about the farmer.
So now we talk about the goodness of the good soil. Yung face value, yung unang level ng pag-unawa natin sa kwento. Sabi niya sa verse 19, the seeds that fell along the road are the people who hear the message about the kingdom but don't understand it. Then the evil comes and snatches the message from their hearts. Binigyan niya agad ng assignment ng kahulugan yung mga buto. Yung daw buto na hindi nakatubo, ang sinasagisag noon mga taong okay, nakarinig ng salita ng Diyos, pero walang naintindihan ni konti, ni hindi natanim, ni hindi nabaon sa puso nila yung salita, kaya agad-agad kinuha ng kaaway. Hindi rin sila nakinabang na sayang yung salita. Verse 20, the seeds that fell on rocky ground are the people who gladly hear the message and accept it right away, but they don't have deep roots, and they don't last very long. As soon as life gets hard or the message gets them in trouble, they give up. So, pangalawang uri daw ng tao, yung parang napatanim agad sa lupa na tumubo ito agad, pero yung pala wala namang masyadong ugat dahil walang masyadong lupa. Mga pockets of soil lang and actually on rocks. So, hindi talaga tutubo. Ano daw yung mga tao na okay, ang agad-agad, ang saya-sayang tumanggap ng mensahe, excited agad, testimony here and there agad, pero hindi naman talaga lumago. So nung dumating ang pagsubok, dumating ang hirap, nag-give up din sila. Kaya mahirap halimbawa yung nagte-testify agad, lalo't mga sikat. Kasi hindi pa lumalago sa Panginoon, hindi pa lumalalim, ipapasubo mo na agad mag-testify, no? Dahil gusto na sila agad i-exploit ng simbahan na sinalihan nila. So, testimony here, testimony there. Sikat na sikat. So, pagka nagkamali, kinulang at nadapa muli ang pagpepiestahan ng mga unay hallelujah ng hallelujah habang nakikinig sa unang testimony. So, mahirap din naman yung hindi ka lumalago pa ay sige ka na ng sige ng pagte-testify. O kaya, nagte-testify, maganda, pero may kakambal na paglago. Pagtuturo. Solid teaching that can withstand difficulties and trials. Verse 22, the seeds that fell among the thorn bushes are also people who hear the message. But they start worrying about the needs of this life and are fooled by the desire to get rich. So the message gets choked out and they never produce anything. So lahat pala ng mga butong ito, mga kapatid, ay tao ang kanilang kinakatawan. Ito naman yung isang uri, tumubo, kaya lang maraming kasabay na tumutubong tinik. Ganun naman yung mga tao na gustong-gusto na nilang lumago sa Panginoon, tuwang-tuwa sila sa Panginoon, pero nadaig sila ng kanilang mga alalahanin. Gustong yumaman, gustong magtrabaho, gustong maraming kita, hindi na nagkaroon ng oras para patuloy na lumago sa pananalig, maglingkod, mababad sa salita ng Diyos, kaya natalo rin ng mga tinik ng buhay. And finally, verse 23, the seeds that fell on good ground are the people who hear and understand the message. They produce as much as 100 or 60 or 30 times what was planted. Yun yung unang goodness ng good soil. Spiritual. Yan daw ang good soil. Equivalent yan ng tao. Nataniman ng salita ng Diyos, 100 na ang nadala sa Panginoon. O kaya ay 60 o 30 times. In other words, magandang tanim ito. Nakarinig ng salita ng Diyos, naturuan, nakantahan, naipanalangin, pero mamaya nagpo-produce na siya ng ibang mga anak din ng Diyos. Sabi, yan ang good soil. O kaya merong ginawang mabuti sa kanya, naturuan siya, mamaya nagtuturo na rin siya. Ang natuturuan na niya, 100, 60, 30, or it doesn't have to be exactly that numerical, no? Kailangan lang, ibig sabihin, dumadami. Marami sa atin, very good soil. Makikinig lang ng mensahe dito. Bukas nga, nasa internet na yung mensahe. Kahit hindi nagpaalam. Talagang may kusa. No? At ang dami ng nakakarinig nung nadinig nila. May mababasa, mamimigay ng mga libro para marami ring bumasa. May malalaman, ite-text agad, ilalagay agad sa internet. Maraming bunga. Sabi ng Panginoon, yan ang magandang lupa. Yan ang magandang seed. Pagka meron kang investment na fertilizer, may investment ka na tubig o lupa, hindi nasasayang kasi maraming nagiging bunga.
So ano ang ginawa ng Panginoon dun sa halaman na wala namang kabunga-bunga, puro dahon? Hindi ba at napagalitan niya at biglang naluoy yung halaman? Kasi sabi niya, sayang ang lupa, sayang ang tubig, sayang yung araw, sayang yung space. Tapos wala namang bunga. At ganoon din mga kapatid sa spiritual life. Bawat tanim sa atin ng Diyos, ano man yun, naturuan ka, naipanalangin ka, nakantahan ka, you were given an opportunity, kailangan may dalang bunga ka. Because no one is to appear before the Lord empty-handed. The Lord is the best agriculturist. And you know what agriculture is? It's making much fruit out of one seed. Kailangan maraming bunga. Now, this is the usual and primary reading. It is a very excellent reading. Receiving God's word and bearing much spiritual fruit. However, biblical lessons had specific local lessons, but they also can have universal and general lessons. Totoo, may unang konteksto, may unang group of hearers, may unang meaning, pero kaya nga yan salita ng Diyos it is living word. Ibig sabihin, ang kanyang talab, hindi lang doon sa unang nakarinig dahil nangamatay na lahat yun ang tagal na. Kundi patuloy ito na epektibo at patuloy na mabunga at mabisa sa lahat ng lugar, sa lahat ng tenga, sa lahat ng panahon. So, ano ngayon ang patuloy at buhay na kahulugan nung good soil na yon, bukod sa spiritual goodness? That when you are spiritually ministered to, you also have to be spiritually fruitful. So let's take a look at the other goodness of the good soil. Lagi siyempre may dichotomy yan. Laging may polarization of meaning at nagbabalanse. 2 Timothy 3:16, still from the contemporary English version, everything in the scriptures is God's word. All of it is useful for teaching and helping people and for correcting them and showing them how to live. So, sa binasa nating kwento, may specific meaning talaga yon. May specific lesson, spiritual fruit. But what are the universal teachings? One is you multiply whatever good is planted in you. Hindi na spiritual lang ang pinag-uusapan natin because we're talking about the other goodness of the good soil. Given na yung spiritual, established na at napag-usapan na natin. So if you're a good soil, you multiply what is invested in you, what is given to you. Pinag-aral ka ng nanay mo sa school, elementary, dapat may bunga na yon. Marunong ka na ng arithmetic, ng reading, writing, at kung ano-ano. Pinag-aral ka ng high school, pinag-aral ka ng college, may bunga na yon. Tinuruan ka, binigyan ka ng edukasyon. You were given time. Maraming nagbibigay sa atin ng oras, di ba? Nagpapayo, nag-aakay, dapat may bunga yon. You are ministered to with talent and even treasure. May bunga. Tayo'y parang lupa, maraming nagtatanim. Lahat ng nagtatanim dyan, dapat may ani. Nagtanim sa'yo ang kaibigan mo, anong napala niyang ani? Nagtanim sa'yo ang tiya mo nung araw, nagtanim sa'yo si ganon, si ganyan, anong ani nila? Sometimes tinataniman ka ng skill, tinuturoan ka how to do this, how to do that. You are given training. Meron pang ibang tanim mga kapatid, kindness. May ginawa sa iyong mabuti ang isang tao, anong napala niya, anong bunga ang ibinibigay mo sa kanya? Binigyan ka ng opportunity, binigyan ka ng pagkakataon, patunayan ang iyong sarili, magkaroon halimbawa ng papel sa buhay, ng halaga ng trabaho, anong ibinigay mong bunga dun sa nagtanim at nagbigay nun? Binibigyan tayo ng chance and even second chances. What do you give to people that give you second chances? A second time to be broken-hearted? Yung bang ibinibigay natin sa kanila? We receive care. What do people get for caring for us? Yung mga nurses, na mga professional, syempre may sweldo sila, that's what they get. But they also get a thank you from you, sometimes pruta, sometimes a very thoughtful note. There are people who love us. What do they get for loving us? People correct us. What do they get for correcting us? Ito na ngayon, yung tunay na nais natin pag-usapan. What other goodness do we have? And what other goodness do we give to those who
invest in us. Maraming mga anak, matapos mong pag-aralin ang ibibigay sa magulang, sama ng loob, failing grades, o kaya hindi na gumraduate, 18 taon na, no? Sa high school, hindi pa tapos. Hindi tama ang naaanin ng nagtatanim sa'yo. Sa palagay mo, natutuwa ang Diyos. May asawa ka, very faithful, di ba? Kahit maraming ibang kaakit-akit dyan, talagang nagbulag-bulagan na siya at ikaw na lang ang tiningnan. Pero ikaw, titig pa rin sa iba, lalo't hindi mo siya kasama. Yun ba ang aanihin niya sa'yo? Sa itinatanim niyang mabuti? Merong asawa na kinalimutan na yung sarili niyang karir, sarili niyang mga pangarap, at nag-support for your success. At pag successful ka na, anong bunga ang kanyang napipitas dyan? Kasi lahat tayo nagtatanim, lahat din tayo tinatamnan. At ang itinuturo dito ng Panginoong Yesus, pag tinaniman ka, dapat kang magbunga. Ano mang tinanim, spiritual, yung bumuti sa atin emotionally, dapat may emotional gift siya natanggapin sa atin. Because the universe runs in perfect balance. Pag hindi ka balanse, universe ang magbabalance sa'yo. Kaya may mga symptoms ang sakit, di ba? Kaya kung minsan, yung balat mo parang may problema kasi sinasabi niyang may sakit ka. Hindi siya yung sakit. Sinasabi niyang may sakit ka. So, ibabalance mo ang katawan mo. Maybe ang balance yan ay pahinga kung sobra kang laging pagod. Gamot kung chemically imbalance ka, chemical treatment. Perhaps therapy kung mali ang ginagawa sa katawan mo, kailangang itama ng masahe o ng hilot o ng ministration ng mga sanay, dapat laging balance. Ang tanong, nakaka-balance ba naman yung nagbibigay sa inyo? Hindi lang nga balance ang hinihingi ng Panginoon 100, 60, 30 times over. Merong mga tao, pag ginawan mo sila ng mabuti, napakapalad ng gumawa ng mabuti kasi marunong sila magsukli, magbalik, at halos buong buhay, walang katapusan ang pagbibigay pa nila. Kung tutuusin, bayad na. May mga tao naman, hindi man lang marunong mag-appreciate. Ang isinusukli sa kabutihan na ginagawa ng kapwa, kasamaan pa. O kaya, hindi pinapansin. Sabi ng Panginoon lagi, go and multiply. Nung nilikha niya ang mga halaman, lahat maraming bulaklak, lahat maraming mga seeds. At yung mga seeds yan, iba-iba ang paraan para lumago, dumami, kumalat sa balat ng lupa, may lumilipad, may kumakapit sa mga paan ng hayop, may mga tinutukan ng ibon at daladala ng ibon at yung ibon kung saan makarating pagka siya ay dumumi ay doon niya palang ilalabas yung seeds na may kasama ng fertilizer agad, kasama sa tumpok, tutubo siya agad. Kanya-kanyang gawa ng paraan ng pagdami. So yung bang nagtatanim sa atin, pinaparami natin yung tanim nila. This is one of the most basic laws of nature. Nandiyan yan sa parable of the talents na binigyan ng Panginoon yung mga tao ng iba't ibang puhunan. Hinanapan niya ng tubo. Mahilig sa tubo ang Diyos. Hindi masamang tumubo ang namumuhunan. Huwag ka lamang nagpa-profiteer o nagsasamantala sa pangangailangan ng kapwa. But it's very godly to profit. Ba't ka pa nagtanim kung wala kang profit? The ministry of John the Baptizer, the ministry of Jesus, the ministry of the apostles, all had fruits. Libu-libong mga tao ang nakakakilala sa Panginoon dahil lang sa isang taong nakakilala na pupunta siya kung saan-saan dumadami. The history of the church is a testimony to the law of God that all His works must multiply. So ang tanong, anong nangyayari sa mga naitanim na sa atin? Dapat mamunga because God is God of good planting. Dalawa ang pinag-uusapan natin mga kapatid. Tayo bilang lupang tinataniman at tayo bilang nagtatanim din. Namimili ka rin kung saan nagtatanim. Ipinakita na nga landas pa lang yan, ihuhulog mo na yung seed mo, hindi tutubo. O kaya ay matinik doon ka pa nagtanim. O kaya mabato, pinipili rin. So kung meron din kayong sobrang pagbibigyan nyo ng inyong panahon, talento, pag-aaruga, tinitingnan nyo rin na may potential siya. While your charity is for everybody, your very focused and very special care must be carefully given. Ganun din lalo ang pag-ibig.
lalo kayong mga dalaga. Hindi basta-basta ibinibigay yung puso. Kasi kung minsan ginagawa ng binatang parang basketball, dinidribble-dribble at pinapasa-pasa kung saan-saan yan. Di ba? Bugbog ka ang nangyari sa'yo. Pinipili mo kung saan mo itinatalaga ang iyong mga pinahahalagahan sa buhay. James 1:17, every good and perfect gift comes down from the Father. So whatever is planted in you by God or by people is from God. Basta mabuti. May gumawa sa'yo ng mabuti? May nagpaupo sa'yo sa isang bus? Kailangan mo upo ka dahil manganganak ka na mamaya. Di ba? So, may naggawa sa'yo ng mabuti. Paano mo ibabalik yun? Galing sa Diyos yung ideya na yun. Because all good things are from God. Maaaring hindi mo na siya mapaupo ever because hindi mo na siya makikita forever. Pero ang dami mo pang pwedeng pagbigyan sa buhay mo na iba. Kailangan may bunga yung kabutihan na yun makita sa iba naman. 1 Corinthians 10:26, the scriptures say, the earth and everything in it belong to the Lord. So pag kami nagtanim sa'yo ng kabutihan, halimbawa pera, binigyan ka ng pang-enroll. Damit, binigyan ka. Pagkain, binigyan ka. Galing sa Diyos yun. Dahil lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Lahat ng mabubuting bagay. At kung ganun, every good thing you receive comes from God. Everything that you receive from people also comes from God. Then give good returns to God. Hindi niya nalilimutan yung accounting ng Diyos. Nagbigay siya sa iyo through a person. Nagbigay siya sa iyo directly. But most of the time now, through a person. Nag-aantay ang Diyos na bumalik sa Kanya yon. At siyempre, yung ginamit niyang tao na daanan patungo sa iyo ng blessing, dapat daanan din yun ng blessing na pabalik sa Diyos. So habang nagpapasalamat ka, tumatanaw sa Diyos, nagpapasalamat ka rin at tumatanaw doon sa taong ginamit niya para kapagpalain. At inaasahan niyo ng langit na susuklian mo ng higit-higit sa tinanggap mo. Napakagandang batas ng kalikasan. Kasi ikaw man, lahat ng itinanim mo, aasa ka at pwede kang umasa na may ani yun. Bagamat hindi naman tayo laging gumagawa ng mabuti para lang umani. Pero ang maganda doon, kaya nag-iisip kang aani ka o hindi, dapat kang umani at aani ka dahil yun ang batas ng Diyos. Kung minsan yung ginawan mo ng mabuti, hindi na siya ang diretsyong nakapagsukli sa'yo, iba naman, nagtataka ka kung bakit may mga mababait sa'yo hindi mo namang kilala. Pero yung pala, marami ka rin ginawa ng mabuting hindi mo rin naman kilala noong gawan mo ng mabuti. Giving good returns to people used by God to bless you means giving returns to God Himself. Sabi sa Matthew 25:40, whatever you did for me, or whenever you did it for any of my people, yun daw mabubuting gawa, no matter how unimportant they seemed, you did it for me. So kasama ang Diyos sa economy ng bigayan, suklian, bayaran, kasama siya lagi. Yung ganun. Pag kami ginagawa ka dyan sa mga taong baliwala lang sa'yo, parang mga walang kwenta, yung list of this sa ibang versions, actually, sabi niya, sa akin mo ginagawa. Napakahalaga na laging tandaan, you harvest what you plant. Hindi ka pwedeng hindi mag-harvest. May mga tao, mga kapatid, nag-iisip sila, ba't kaya ganitong buhay ko? Ba't kaya ganito lang ako? Ba't kaya kulang at kulang ako? Bakit kaya ganito? Isang posibleng sagot, kapatid, yan siguro ang tanim mo. Madalas lang kasi bulag tayo eh. Akala natin ang galing-galing natin magtanim. Kung magaling talaga tayong magtanim, ayan ang Diyos, siya ang may gusto, siya ang nagtakda, at siya ang nagbabantay. Dapat umaani ka na magaling. Kasi magaling ka pala magtanim. So balik ta rin yung arithmetic niyan. Pag hindi magaling ang inaani, malamang hindi magaling ang tanim. Kasi sabi ng Diyos, kung anong tanim, siyang aanihin. Konting tao lang mag-a-agree niyan. Kasi akala nating lahat, ang gagaling natin magtanim. Akala lang natin yon kasi kung anong tanim, siyang ani. Diba? So kung hindi kayo kontento sa inaani nyo ngayon, malamang hindi kontento ang Diyos sa itinanim nyo nun. So pwedeng palitan yan, pakontentohin ng Diyos, makukontento ka rin sa ani mo.
mahirap tanggapin kasi tayo mga self-righteous. Laging akala natin, lugi ako, gumawa ako ng mabuti, ito lang isinukli. Ang bait-bait ko sa mga pamangkin ko, tapos ngayon tumanda na ako, hindi man ako alagaan. Ang bait mo nga, bigay ka ng bigay, pero may kasabay na mura. Ang natandaan, yung pagmumura mo sa kanila, hindi yung bigay. Nagbigay ka nga ng soup, tapos kalubog naman yung apat na daliri mo na abot mo. No? So, ang natatandaan niya, luminis yung kuko mo nung haunin dahil naiwan na yung dumi sa soup. Kung minsan may ginagawa tayong mabuti, hindi yun ikinakaila. Pero ang hindi natin napapansin, may kakambal na hindi maganda yung ginagawa natin. Pumapangit tuloy yung maganda. Magbibigay ka na rin lang, nakasimangot ka pa. No? Tutulong ka na rin lang, sumbat ka pa ng sumbat. Napapaliwala. Kaya dapat nating reviewin. Kung ang itinatanim ay inaani, therefore, ang inaani ko ngayon, tanim ko. Whether you like to admit it or not. It is easier to blame others. Hindi, ang bait-bait ko sa mga anak ko, ba't hindi sila mabait sa akin ngayon? Madali silang sisihin. Madaling sisihin ang manugang, yung manugang ko kasi, ganyan. Madaling manisin ng iba. Pero lagi nating tingnan, tanim mo, ani mo, buntot mo, hila mo. Because we are responsible for our own lives. And because God lives in us, and that we have the power of God given to us, that the Spirit of God lives in us, truth is, we make our own lives. Bakit ka malungkot? Isip ka siguro ng isip ng lungkot. Kasi ang lagi mong iniisip, natutupad. Kaya sabi ni Lord, huwag kang matakot. Kasi pag natatakot ka, yung kinakatakutan mo matutupad, ina-attract mo eh. Iniisip mo lagi. Kaya, ano ang uri ng buhay natin ngayon? Isang komentaryo yan kung tayo ay nagtatanim na mabuti. Liban nila kayo si Job. Ang daming tanim na mabuti, umanim ng mahirap, kasi under trial. So, baka under trial kayo. Kung under trial, salamat pa rin dahil yung trial naman meron niyang ending period Sandali lang yan. Lalampas din kayo dyan. Mabebless din kayo kung trial at maipasa. Pero kung hindi trial, salamat na lang, pwede mag-isip-isip. Dahil pwede pa kayo magtanim ngayon. Kahit sabihin nyo, ang tanda ko na, pwede pa magtanim. Yung munggo nga ngayon, basain nyo lang, bukas toge na. Mabilis din tumubo ang mga bagay. Hindi lahat matagal. So basta nagtanim ka ng mabuti, may aanihin ka niyan. Proverbs 11:18 says, goodness is rewarded. Galatians 6:7, you cannot fool God. You will harvest what you plant. And remember, it's not only getting tired planting. You must plant on good soil and you must plant a good seed. Sasabihin ng iba, bakit buong buhay ko naman nagpagod ako, bakit mahirap pa rin ako? Pero dapat nating review, ano yung pinagpaguran natin? Yung bang pinagpaguran natin ay talagang may posibilidad na angatin tayo sa buhay? Kasi halimbawa, ang sipag nyo talaga, nagtitinda kayo ng palamig sa isang kalsada every day of your life. Pero kahit talaga mabuhay kayo ng 1,000 taon, hindi kayo makakabili ng bahay sa Camellia Homes. Kung isang garapon ng palamig lang ititinda nyo araw-araw, kasi hindi nagmumultiply. Kung marunong kayo magtipid, magkakaroon kayo ng konting puhunan, o magpapatinda ka doon sa isang babae sa isang kanto, sa'yo yung bote, sa'yo yung meron lang siyang komisyon, mamaya may kinita ko ulit, 3, 4, 5, mamaya palamig queen ka na. Baka makabili ka pa ng bahay sa Ayala, Alabang. Diba? Kung bawat sulok ng Metro Manila, may isang garapon kang palamig. Pero kung ikaw lang, kumakain ka lang mag-isa, kahit mamatay ka sa hirap, di ka pa rin aasenso. Hindi hinahanap ng Diyos na mahirapan ka. You must not only work hard, you must work smart. And this is sometimes a problem in our society. Ang sisipag ng mga Pilipino, but we only work hard. You don't work smart. Sabi mo, kailangan mo naman ng puhunan. Mga kapatid, ang Diyos ay fair sa lahat ng tao. Marami nang nagkaroon ng chance magkapuhunan. Hindi lang nila alam, chance yun. Nagkaroon ng konting pera, party agad, inuman agad. Kung inipon mo yon, nagkaroon ka ng konting investment. Lahat ng mga istorya ng mayayaman ngayong mga Taipan sa Pilipinas, galing sa wala. Wala naman dyan nagmana ng yaman. Pero hindi nila pinalampas yung opportunity for a little thing to invest, to plant it. Kung yung munggo nga na itatanim mo, ikinain mo na, di wala ka nang itatanim.
So marunong ka magtiis ng gutom para maitanim mo yung mais. Gusto mo agad gawing binatog. Diba? Ang sarap pa naman, lalo galing sa Pangasinan, puting mais na malagkit. Sarap naman kainin ito. Pero tinitiis mo, pinatanda mo siya na tuyo, itinanim mo, mamaya ang dami-daming mais nun. Kailangan marunong kasi magtiis. Kailangan ka marunong magtanim. At yan ang alam ng mga farmers, magtiis. Magtiis sa init ng araw, sa ulan, sa hirap, kasi may inaabangan silang harvest. Galatians 6:7, you cannot fool God. You will harvest what you plant. So pag ni-reverse, what you're harvesting is actually what you planted. Hosea 8:7, if you scatter wind instead of wheat, you will harvest a whirlwind and have no wheat. You see the principle of multiplication? Sa halip daw na trigo ang itanim mo, hangin. Ano daw ang iyong aanihin? Bagyo. Buhawi. Kasi merong principle of multiplication Tingnan nyo, magtanim kayo ng isang butil ng mais. Ang tutubo, puno na maraming mga ears of corn na ang dami-daming butil. From one butil yun Kasi may principle of multiplication. Subukan nyo gumawa ng masama. Magchismis lang kayo ng konti. Kakalat yun, dadami. Pagbalik sa'yo, ang dami ng galit sa'yo. Sabi, teka, ano nangyari? Konti lang naman ang sinabi ko. Siyempre, dadami. Gagawa ka ng masama, dadami yung babalik sa'yo. Gagawa ka ng mabuti, dadami yung babalik sa'yo. Kailan pa bang i-memorize yan? Kung ano mang dapat gawin, hindi yung mabuti. Kasi dumadami yon. Kasi, sabi niya, ayan, tinanim mo hangin, bagyo ang aanihin mo. Plant what you want to harvest. Anong gusto mo? Magandang relasyon ninyo magbiyanan? What will you plant? Anong gusto nyo? Magandang relasyon ng kapitbahay? What will you plant? And then return to the sower much more than the seed sown. Ito ang tunay na makadiyos na ugali. Lahat ng tumulong sa'yo, tubo. Kasi mabuti kang tamnan, nagpapaani ka sa nagtatanim sa'yo. Yung bang yung tumulong sa'yo, laking pasalamat at tinulungan ka. Dahil higit-higit pa sa inaasahan niya ang ibinibigay mo. Sinong natutuwa sa'yo? Diyos. Natutuwa sa'yo ang Diyos. Mahirap ka bang pagpalain ng Diyos kung natutuwa siya sa'yo? Ngayon, paano ka pagpapalain kung hindi natutuwa sa'yo ang Diyos? Sino magpapala sa'yo? Kaya yung prinsipyo na yon, napakasimple. Sa kasimplihan, di natin napapansin. Nakakita na ba kayo na itinanim mo isang butil ng mais? Ewan ko kung nakaranas na kayo magtanim ng mais. Pagtubo niya, isang butil din yung mais. Ito yung puno, ito yung mga dahon. Nung tingnan mo yung bunga, isang butil din kasi yun din ang tinanim mo. Di ba hindi? Mga puso-puso ng mais na ganyan, ang dami-daming butil. So pag may gumawa sa'yo ng mabuti, pinautang ka ng 1,000 pesos noong 1962, utang na loob, 1,000 mo rin ibabalik ngayon, 2010? Ang kapal mo naman. May mga ganong nangungutang, dami. Kung anong inutang sa'yo 5 years ago, ngayon nabayaran ka, exact amount. Meron ba namang ganon? Dapat nagpasalamat yung pinautang mong, wow, pinautang ko lang to ng 500, naging 5,000. Lagi ka tuloy inaalok, gusto mo pa uling umutang? Kasi ang sarap mong pautangin. Hindi yung matapos mong makautang, hindi naman nabagok ang ulo mo sa bato, nagka-amnesia ka. Yung nagpautang sa'yo, kakaba-kaba ba? Naaalala pa ba niya? Nalimutan na ba niya? Ito pa ngayon ng, uy, pasensya ka na ha, kung hindi naman mamasamain, papaalala ko lang sa'yo may utang ka sa akin. Siya pa ngayon itong hiyang-hiya, samantalang ikaw itong dapat lumubog sa kahihiyan. Dapat ka bang paalalahanan na may utang ka? Dapat naaalala mo yon. Binabangungot ka lagi yung may utang ka habang di ka nagbabayad. Dapat ganon. Pero yung iba talaga, sa tagal, inilista sa tubig ang utang. What do? You punish those who help you. Isn't that what you do? Pag may nagpahiram sa'yo, hindi mo binayaran agad at hindi mo dinagdagan, you punish people for helping you. So who will help you again? Let's say, na-11 mo siya, nakalusot ka.
Sa palagay mo, hindi kasama ang Diyos sa transaksyon. Saan ba galing yung perang ipinautang sa iyo ng tao? Sa Diyos, di ba? Because all good things come from God. Hindi mo binayaran. Let's say, nilimot na rin ng tao o pinatawad ka na o galit na galit din sa'yo pero hindi ka na masingil. Yung tunay na pinanggalingan nun, sa palagay mo, hindi ka sisingilin? Kaya nakapagpalusot ka pero ngayon nabagok ka, pinalitan ka ng bungo, ang mahal. Ang laki ng bayad mo. Why? The principle of multiplication. Kasi yung utang mo dadami rin. Parang utang sa bangko. Diba? Interest last month. Interest this month. Interest next month. Buwan-buwan, ang pera nyo ipinag-iinteresan ng bangko. Diba? Kaya lagi ang payo ko, kapatid, magne-negosyo ka, isasangla mo ang lupa mo, bahay sa bangko, benta mo na lang. Para pag binless ka, bumili ka na lang ng bago. Kasi sino ba namang nagsanla sa bangko ang nakabawi pa? Konting-konti lang. No? Ang bait-bait ng bangko, pinagkakape ka pa habang umuutang ka. Subukan mo makaligtang ng isang buwang bayad. Ito na yung mga sulat na nakakatakot. Yung talagang nilalait-lait ka na. At ito na yung mga nakasakay sa motorsiklong pinupuntahan ng mga bahay-bahay mo. Tuloy doon ka na lumalabas sa kusina, sa likod. Umaakit ka ng puno dahil nakaabang sa harap mo. Diba? Kung ano na yung ngiti-ngiti ng mga teller na magaganda, yung mga pangit na ang puputasin pag maniningil, may baril pa. So, hindi ka kasi nagbabayad. You see? Sa palagay niyo, kung ang bangko na inimbento lang ng tao marunong maningil, Diyos kaya ang di marunong. So, lagi, bayad. Bayad. Give. Kasi, huwag kayong matakot na malugi kayo, na sobra kayo ng naibigay. Kasi God is God of balance. Ano ba kayo? Kanina pa tayo balance ng balance dito. Balance. Nagsobra ka ng binayad, di babalik na naman sa'yo. Pag ibinilig sa'yo, may interest na naman kasi natulog yung pera sa Diyos. Marunong siya niyan. Kung aalamin natin yan mga kapatid, yan ang sikreto ng buhay na maluwag. Always outgive people. Always try. Although you cannot outgive God, but keep on trying. Tuwang-tuwa yung Lord kahit sa effort lang, no? Kahit sa spiritual gift, si Paul, napaka-prangka dyan. Sabi ni Paul, alam nyo kayo, lahat ng tinuruan ko kayo, dapat nga binibigyan nyo ako Pero madalas nga, hindi ko na kinukuha sa inyo para hindi kayo magmalaki. Pero ang totoo nun, dapat yun. Sabi niya sa 1 Corinthians 9:10-11, this was written in the scripture so that all who plow and all who grind the grain will look forward to sharing in the harvest. When we told the message to you, it was like planting spiritual seed. So we have the right to accept material things as our harvest from you. Yan, nagtanim ako sa inyo ng spiritual, dapat lang, umani ako sa inyo, sabi ni Paul. At sa lagay, como spiritual, libre, walang libre. Kasi si Jesus, nung nagbigay sa atin ng spiritual gift, nagbayad siya. Ibinayad niya ang kanyang sarili. Walang libre-libre. Yung mga mahilig sa libre, hindi nila naiintindihan what it means to be a child of God. Ang mga anak ng Diyos, hindi mahilig sa libre. Hindi mahilig sa discount. Uy, si sister pala ang may-ari ng tindahan na ito. Sister, wala bang discount? Bakit? Namuhunan ka ba dito? Nandito ka ba nung tinatanim ko tong tindahan na to? Wala. Ba't ka humingin discount? Dapat pamiwangan nyo, dito pa. Diba? Yung mga kapatid na mahilig mag-discount, diba? Hindi ka naman nag-invest, magdi-discount ka, kapal. Sabihin nyo sa katabi nyo, mga Christian, huwag mahilig sa discount. Kasi, salot kayo sa negosyo ng kapatid. Di ba? Lalo yung mga kamag-anak, huy, uncle, tito, bakit? Gusto mo ng discount? Isipin mo ito yung may dadapong kamag-anak at kapatiran sa tindahan, pabagsak siya ng pabagsak. Hindi kayo blessing. Ngayon, mga kapatid, kung talaga nagdarahop ka, kailangan mo, kahit libre, hingin mo. Pero hindi lang dahil talagang gusto mong laging makaisa. There are times when you really have to ask for free kasi wala kang ibayad, lalo life-threatening, no? Pero kung hindi, try to give. Be a blessing to people who are in business. Yung kapatid natin may bakery, ilagay natin siyang head ng food committee ng church. Dahil ina-expect mo lagi may dalang pandekoko na libre, no? Kailangan yung mga tao, merong kapatid tayo na may negosyo, siya ang pag-caterin natin, bayaran natin ng buo. Para siya kumita, umunlad siya. Ganun ang magandang patotoo. Hindi gusto mo laging kumakain ka ng libreng bonete.
dapat marunong kang magbayad. So the sower is to harvest, and that is the natural law. Nagtindahan yung tao, dapat tumubo. Gusto mo, huwag na siyang tumubo. At cost ibibigay sa'yo. Bakit? God is God of returns, God of rewards, God of gratitude. Noong ang Panginoon may pinagaling na 10 may ketong, nagtakbuhan na yung 10 na yun pa uwi, may isa lang bumalik. Uy, bumalik. Thank you po nga pala. Sabi ni Lord sa Luke 17:17, weren't 10 men healed? Where are the other 9? Naghahanap. Sabi, sa pakiwari ko, 10 kayong pinagaling ko. Nasaan yung 9? Ba't ikaw lang bumalik? Naghahanap ang Panginoon. Sa mga iniligtas niya, sinasagip niya sa panganib, binibigyan niya ng sagot, kagalingan, liwanag, hinahanap niya. Hinahanap ka sa attendance. Nasaan si ano? Bakit absent? Hinahanap ka doon sa mga hanay ng naglilingkod. Nasaan si ano? Pinaglingkuran ka ng Diyos eh. Dininig niya yung dalangin mo, pinagaling ka, tapos hindi ka maglilingkod. Hinahanap ka. Kung sa palagay mo, nagtatago ka, lusot, no. May bawi yan. Kasi hindi ka nagbabayad. Magtanim para umani. Matthew 10:42, and anyone who gives one of my most humble followers a cup of cool water, just because that person is my follower, will surely be rewarded. Biruin mo, lingkod lang ng Diyos, abutan mo lang ng isang basong tubig, kinukuwenta sa langit, sabi, may gantimpala. Baligtarin nyo, pinagkaitan nyo, edi may ganti rin. Kaya marami siguro tayong napagkaitan, marami tayong napagdamutan. Kumisan ang buti-buti mong ina, talagang walang masasabi ang langit bilang ina. Pero kumisan walang kwentang kapatid. Minsan ang buti-buti mong ama, nagpo-provide ka talaga ng best education sa iyong mga anak. Pero wala kang kwentang anak sa magulang na nagpalaki sa iyo na nilimot mo na mula nung nagkaasawa ka at nagkaanak. So sa palagay mo, ang kinukwenta lang ng langit, you as father, you're also being measured as son, as brother, as neighbor. Tingnan natin lahat yan, kasi lahat yan nagbubunga sa pang-araw-araw nating buhay. We should return much more good than the good received. Kaya ang sabi naman sa Romans 12:17, don't mistreat someone who has mistreated you. Huwag mo daw gantihan ang masama yung gumawa sa'yo ng masama dahil babalik din uli sa'yo yung masamang ginawa mo. Pabalik-balik, walang katapusan. Remember the law of multiplication. Romans 12:14, ask God to bless everyone who mistreats you. Ask Him to bless them and not to curse them. Okay, mabait kang kapatid at kaibigan, pero masama kang kaaway, may bunga rin. Kasi lahat ng masamang iniisip mo sa kapwa, pagka hinihiling mong mapasama sila, ikinatutuwa mong mapasama sila, yun ang tanim mo. Kaya yun din ang ani. Mahirap bang maintindihan? Kaya ang sinasabi ni Lord, pagka kayo'y pinagalitan, minasama, minura, i-bless nyo. Ginagawan kayo ng masama, gawan nyo ng mabuti. Kasi pag gumawa ka na rin ng masama, may tanim ka na rin masama, may ani na rin. Kung puro mabuti tinatanim mo, yung masamang ginagawa nila sa'yo, matatabunan ng napakaraming bunga ng kabutihan mo. Yung bottom line, panalo ka. Mabuti ka nga dito, masama ka naman ganyan. You give to Peter, but you steal from John. Ang buti-buti mong ama, pero ninanakaw mo pala sa opisina yung bond paper ng anak mo at mga papel at mga ballpen. Di may ninanakawan kami, maniningil sa'yo. Kailangan maayos ang pamamaraan. Tanim, ani. What returns do you give back to God? Sabi natin tayo naligtas, inililigtas, patuloy na ipinaglililigtas. Ano ang napapala ng langit sa atin? Sa mga nagtanim sa iyo ng buti, tumulong nung araw, lalo nung mahina ka pa, nung hindi mo pa kaya, merong tumulong sa iyong lumipad to get off the ground, what returns do you give back to people? Gratitude is a very precious, godly virtue. Be a good soil. Your situation now is probably a harvest.
of what you have planted. So give back so much more than what was planted in you by God or by people. You can never go wrong by bearing good fruits. Salamat, Panginoon, sa mga paalala nyo. Patatawarin nyo kami kung meron kami mga masamang tanim. At alam namin, Lord, kahit humihingi kami ng tawad, pinapatawad nyo kami, pero hindi kami nagiging exempted from harvesting what we planted. Kung minsan nakala namin, pag humingi kami ng tawad, pati yung dapat naming ibayad, burado na. Pero Lord, you forgive us, but we should restitute. We should still pay, and we should still do the right thing. Turuan nyo kaming itama ang aming buhay, ang aming pananaw. Huwag kaming makalamang. Huwag kaming manlamang. Gumawa kami ng tama. Kung kami binabayarang empleyado, ipagtrabaho namin bawat minutong bayad kami. Kung pinagtitiwalaan kami, huwag naming nakawan, huwag naming pagtaksilan na nagtitiwala. Kung kami, Panginoon, ay pinagtitiwalaan sa ibang masasela na bagay, huwag kaming maging taksil na sinisiraan namin ang aming pinaglilingkuran. Nagsasalita kami ng masasama doon laban sa nagpapasweldo sa amin. Turuan mo kami na huwag magtatanim ng masama. Linawan niyo pang isip namin, Lord. Kung marami kami itinatanim na masama na hindi na pala namin alam na masama yun dahil namanhid na kami. Make us sensitive once more so that we will plant what is good and harvest what is good. Magbulay-bulay tayo mga kapatid. At kung sa palagay natin tayo yung nalamangan ng iba, matagal na tayong binayaran ng Diyos. Kung may nag-utang sa inyo, hindi nagbayad, may gumawa ng masama, hindi humingi ng tawad, ang Diyos ang nagbabalanse noon. Matagal nang binayaran nyo ng Diyos. Kalimutan nyo na, patawarin nyo na, dahil bayad na yon, kaya nandito pa kayo't buhay. Lord, teach us not only to be good planters, but also, Lord, teach us na yung mga nagtanim sa amin, bigyan namin ng ganansya. Think about the words of God, think about the example of the Lord, and be blessed. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang The Other Goodness of the Good Soil. Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapiz. Bulwagan ng Panginoon PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays sa mga Day by Day mini bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Nobyembre, gaganapin ito sa November 3, 2024. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends. Ako po si Pastora Emma Bobadilla. Inaanyayahan po namin kayo na dumalo at makisaya sa Jesus Celebration sa ating Day by Day Mini Bulwagan QC Central. Tuwing linggo sa ganap na ika-9 ng umaga para sa ating Jesus Studies at ika-10 naman para sa ating Jesus Celebration. Sa F. Benitez Hall Alumni Center, UP Campus. Para po sa detalye ng schedules at location, narito po ang ating contact details. Tumawag lamang po sa 0905-565-3464 or 0910-863-7268 or sa ating social page, Day by Day Jesus Ministries QC Central. Halinang ipagdiwang ang Panginoong Jesus. Maraming kayamanan ang ating bayan, maraming hiyas ang ating lahi na dapat makilala at pahalagahan.
Kadalasan meron po tayong parang mababang pagtingin sa ating sarili, sa ating mga ninuno, sa ating mga katutubo, at ito marahil ay dahil lamang sa kulang tayo sa impormasyon o kaalaman, kulang tayo sa pagkilala, kaya hindi natin nakasanayan at kung minsan hindi tayo nagagandahan. Maraming kayamanan ang lahing Pilipino. Dapat na makilala, dapat itanyag, at dapat lang na magamit sa pagsamba sa ating Panginoon tulad din ng lahat ng mga larangan ng mga artes ng ating bayan. Isa na dito, na kayamanan ng bayan ang ulalim. Ang ulalim ay isang epikong paawit ng mga Kalinga. Anang kanod ulalime susu tatong si anan kinanakwa nakampot ko. Ang ulalim ay isang mahabang awit o epiko na nagsasalaysay ng mga pakikipagsapalaranan na ang bayani ng epiko at ang kanyang panliligaw kay Laggunawa. Ito ay maririnig sa gabi sa mga masasayang pagtitipon tulad ng budong o kaya sa mga tahanan bilang pang-aliw at pagkwento sa mga bata ng kasaysayan ng lahi. Siyan inoog nan isumin ginaka awat kad nang nyo kanda. Ang ulalim ay binubuo ng mararaming kabanata na naglalahad ng katapangan, katalinuhan, kagitingan at kakisigan ng bayani. Ang ulalim ay tulad lamang ng maraming mga epiko ng Pilipinas. Ilan na dito ang Biyag ni Lamang, Darangin, Ambahan at marami pang iba. Anang kanod itong alipos kulit tong nyat pedong isu. At ang ulalim ay inaawit. Ang awit ay isang paraan ng pagkanta. Kadalasan sinasabi natin, umawit ka, ibig sabihin kumanta. Ang awit ay isang uri ng pagkanta na parang pakwento na hinahagod ang mga tunog na parang pasyon. Ang pasyon ay isang awit. At ito ay isang napakatandang uri ng musika sa Pilipinas. Magpahanggang ngayon ang mga makabagong mga awit o musikerong Pilipino kapag sila lumilikha ng mga tunog, kahit hindi nila sinasadya, sila ay napapaawit, humahagod, at ang pag-uri ng pagkanta ay kumukulot-kulot ang mga letra na paraan ng pag-awit ng mga katutubong Pilipino. Kilalanin po natin ang mga awit, ang mga epiko ng ating bayan. Hindi tayo salat sa mayamang kultura. Kulang lang tayo sa pag-aaral at kulang lang tayo sa pagkilala. Kung mahal natin ang Diyos ay dapat mahalin ang bayan na ibinigay sa atin. At ang bayan yan ay ang Pilipinas at ang kulturo ng Pilipinas ay dapat kilalanin, itanyag, mahalin, gamitin sa pagsamba. Ulalim, epiko, hiyas ng lahi, kayamanan ng bayan. Isumin ginaka awat kad nang nyo kanda. O Diyos, kayo'y aming pupurihin. Marapat na ito'y aming gawin. Ang inyong gawa sa amin ay namamasdan.
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!